Ito ang ZN6 Tagalog Recap, kung saan ating sinusubaybayang ang Tagalog Recap ng pinakamalakas na necromancer, na may taglay ng porong lakas, at nakakapanabik na mga kaganapan. Kaya sa pagpapatuloy sa nakaraang episode, ay ating natunghayan na lumabas ang prinsipal sa entablado sa labas ng unibersidad. Sinabi niya sa lahat, na bilang lahat ng tao ay nakatala na sa mundo, bukas na ang simula ng pagsasanay ng The Beginner para sa buong klase. Hiniling niya sa lahat na ipakilala ang kanilang sarili at ang kanilang mga tungkulin. Para mas makilala nila ang isa't isa, nagsimulang sabihin ng lahat ang kanilang klase at talento, sumisigaw na sila ay isang warrior o isang assassin. Ang mga estudyante na ang rank ay nasa ibaba ng D ay nahihiya sa kanilang sarili. Iniisip na sila ay tiyak na walang magandang hinaharap. Kabilang sa mga estudyante ay si Yao na isang napakagandang babae, na may magandang buhok na nakakuha ng Class of the Mage at may talento ng isang healer. Lahat ay natulala sa kanyang matamis na boses, habang nakikinig sila sa pagsasalita niya. Isa pa sa mga estudyanteng si Zhu ang nagsabi sa lahat na siya ay isang paladin at may B-rank talent ng paladin. Sinabi ng class monitor sa lahat na ang kanyang role ay isang swordsman at ang kanyang talento ay B-rank. Nagulat ang lahat nang marinig ito. Ngunit sa isang lugar sa kaloob-looban nila, alam nila na ang class monitor ay pinagpala ng langit. Dahil ang swordsman ay isang napakalakas na kakayahan sa kabilang mundo. Maging ang punong guro ay nagulat sa narinig na lahat ay nakakakuha ng ganoon kagandang tungkulin. Ang isang taong may B-rank talent ay mabibilang na sa mga ranggo ng mga henyo. Natuwa siya na napakasipag nitong batch ng mga estudyante. Sa wakas ay pagkakataon na ni Yu na sabihin sa lahat ang kanyang tungkulin. Pinalibutan niya ang sarili sa isang green aura habang sinasabi niya sa lahat na mayroon siyang role ng isang necromancer. Shocking everyone to the core, but when it was time for him to tell about his talent, itinago niya ang katotohanan ito na nagsasabi sa lahat na hindi siya komportable para sa kanya na ipakita ang kanyang talento sa oras na iyon. Ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang hindi niya masasabi kahit kanino kung ano ang kanyang talento, dahil hindi niya rin alam kung ano talaga ito. Natuwa ang principal nang marinig niya si Yu na nagsasabing necromancer. Alam niya na ang necromancer ay isang hidden role. Nagsisimula na ring magbulungan ang mga estudyante. Pagkukwento sa isa't isa ng mga nakakatakot na kwento ng The Necromancer na nag-wipe out ng isang bansa ng mag-isa lamang. Nagulat ang class monitor. Hindi naniniwala na nakuha ni Yu ang nakatagong role ng isang necromancer. Alam niya na ang mga mage ay tagalang napakahina na role sa umpisa. At sila ang natatakot na may makalapit sa kanila dahil wala silang physical defense. Mas mahina pa sila kaysa sa mga regular na tao. Dahil sa sila ay nakadepende lamang sa kanilang mga undead na summon. At napakatagal din para sa kanila upang magsagawa ng isang summoning spell. At kung walang mga kasamahan sa koponan upang protektahan ang mga necromancer sa oras na iyon, ang sitwasyon ay maaaring lumala. Kaya ang assassins, swordsmen at magkatulad sa malakas sa pag-atake na nahusay sa malapitang kombat na mga tungkulin, ay ang matalik na kaibigan ng necromancer. Inalunify ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-iisip na dahil hindi pa sinabi ni Yu sa sinuman ang tungkol sa kanyang talento. Masyado sigurong low rank kaya nahihiya siyang sabihin yon. Maingay pero iba ang opinyon ng ibang estudyante. Ayon sa kanila, si Yu ay hindi mapagmataas o magagalitin, kahit na may espesyal pa siyang talent. Ngunit napakabait pa rin. Nagsimulang purihin siya ng ibang mga estudyante, na sinasabi sa isa't isa na si Yu ay isang henyo, at maging ang kanyang pagkatao ay napakamapagkumbaba. Ngunit si Yu lang ang nakakaalam ng realidad na kahit isa siyang necromancer, ay hindi niya kayang mag-spell kahit isang spell. Hindi naman niya pinagmamayabang ang kanyang hidden role, dahil hindi naman niya alam kung magagawa niyang protektahan ang kanyang sarili sa paparating na beginner's training. Masaya ang principal para kay Yu na iniisip na kapag natapos na niya ang pagsasanay ng The Beginner, siguradong makakapasok siya sa mga nangungunang unibersidad sa bansa. Lumipas ang ilang oras at natapos na rin ang pagpapakilala. Sinabi ng principal sa lahat na matapos ang pagpapakilala, ay tapos na rin ang klase ngayong araw. Nais niyang umuwi na sila at maghanda para sa pagsasanay ng beginner sa susunod na araw. Si Yu ay nagsimulang pumunta sa kanyang bahay, ngunit si Yang ay tumakbo patungo sa kanya. Napahawak siya sa kanyang league. Masaya siya na sa wakas ay nakuha na ni Yu ang necromancer role. Ngunit tinukso siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na siya nga nagsiselos dahil gusto niya ang necromancer role para sa kanyang sarili. Sinimulan niyang ipakita kay Yu ang kanyang attribute points na mayroong napakatinding 8 points sa spirit attribute.
Napangiti si Yu ng kinakabahan at sinabing hindi mahalaga kung ano ang mga katangian niya. Dahil ang pagsusumikap ay makakabawi sa kakulangan, ngunit alam niyang inaalo lang niya ang kanyang sarili. Dahil ang kanyang spirit attribute ay 0, ngunit sa isang lugar sa loob ay masaya siya, na ang lahat ay nag-iisang digit na numero sa mga attribute. Habang mayroon siyang hindi kapani-paniwalang 76 na stat points sa iisang attribute, na ang normal na tao ay meron lamang dapat na 10 stat attribute sa umpisa. At yun ay ang pinakamataas sa lahat. Pero sa kanya ay anak ng tokwa. 76. Makalipas ang ilang oras sa wakas ay nakarating na si Yu sa bahay na sumisigaw na sa wakas ay nakauwi na siya. Ito ang bahay na iniwan ng mga magulang ni Yu para sa kanya bago mawala. Napatingin siya sa photo frame na nakapatong sa isang table sa gilid ng entrance. Sila ang nanay at tatay ni Yu noong siya ay maliit pa. Siya ay 6 na taong gulang nang sabihin ng kanyang mga magulang na kailangan nilang maglakbay sa kapital. Ngunit pagkaalis nila ay nawala sila at hindi na bumalik na ginagawang ulila si Yu. 12 taon na ang nakalipas, ngunit misteryo pa rin sa kanya ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Sa isang determinadong tingin ay nagpasya siyang pumasok sa Universidad ng Kabisera at hanapin ang katotohanan sa likod ng kanilang pagkawala. Habang ang scene ay nag-shift, kinabukasan at lahat ay nagtipon sa labas ng universidad kasama ang principal. Handa na ang punong guro na ipadala sila sa programa ng pagsasanay ng The Beginner. Ngunit nais niyang gumawa ng isang kahilingan bago magsimula ang pagsasanay. Hiniling niya sa mga mag-aaral na kung sa tingin nila ay hindi nila magagawa ang beginner training sa kanilang kasalukuyang antas. Kailangan nilang umatras kaagad, ayon sa kanya, kahit na bumagsak ang mga estudyante sa pagsasanay. Ito ay mas mabuti kaysa mamatay sa panahon nito. Biglang nagulat at kinabahan ang lahat. Ngunit pinakalma ng punong guro ang lahat, sinabi na hindi kailangang kabahan. Ang mundo ng baguhan ay hindi masyadong mapanganib, at sa pangkalahatan ay hindi magiging sanhi ng pagkamatay ng mga manlalaro, ngunit lahat ay may exception. Sinabi sa kanila ng punong guro na dati ay nagkaroon ng isang sakuna na insidente kung saan ang isang beginner's world ay naging sanhi ng isang klase ng 40 mga mag-aaral, na tuluyang nabura. Ang lahat ng mga estudyante ay nawala ng walang bakas hanggang sa araw na yon ay walang nakakaalam kung anong uri ng kakilakilabot na pangyayari ang nangyari sa mundo ng beginner. Ang tanging nalaman nila ay ang mundo ay pinangalan ng Nightmare Village. Kaya gusto lang silang bigyan ng babala ng principal na kung aalis sila sa overworld sa tamang panahon ay wala silang panganib. Matapos tapusin ang kahilingang ito, sinimulan niya ang kanyang stopwatch at sinabi sa lahat na kapag umabot ito sa 0, ay ete-teleport sila sa kabilang mundo. Habang nagsimula ang countdown, ang lahat ng kinakabahan na mga mag-aaral ay nagpasya sa kanilang sarili hanggang sa kaibuturan. Marahil ay naghahanda para sa kung ano ang darating habang ang orasan ay tumama sa 0. Ang mga flash ng mga ilaw ay nagsimulang lumabas mula sa ibaba. Ang mga gawa ng mga mag-aaral habang sila ay nagte-teleport papunta sa isang gate na tila isang desyerto na village. Kinakabahan ang lahat ngayon dahil ang village na iyon ay may nakakatakot na kapaligiran. Pinatahimik silang lahat ng class monitor at sinabi sa kanila na tiyak na poprotektahan niya ang lahat. Ngunit sa isang sulok ng village ay may nakasabit na signboard sa kisame na may nakasulat habang ini-zoom natin ang mga titik ay nakasulat mula sa mga tuyong dugo at ang lugar na iyon ay walang iba kundi ang mismong Nightmare Village. Ito ay ang isang lugar na hindi dapat pinasok ni Yu at ng iba pa. At may isang taong nakatayo sa mga anino na may asul na mga binti. Malamang na naghihintay sa susunod na biktima nito. Si Yu kasama ang iba pang mga manlalaro ay hindi mapalagay dahil sa nakakatakot na kapaligiran ng lugar kung saan sila dinala. Pinapakalma pa rin ng monitor ng klase ang mga estudyante na nagsasabi sa kanila na sisiguraduhin niyang protektahan silang lahat. Ngunit ang lugar na iyon ay malamang na ang lugar kung saan namatay ang 40 estudyante. At ito ay ang Nightmare Village mismo. Ngunit hindi alam ng mga estudyante ang nakakatakot na katotohanan ito. Inutusan ng class monitor na sundan siya ng lahat ng estudyante. Iniisip niya na kahit necromancer si Yu, patutunayan niya sa mga mag-aaral na siya ang pinakaangkop na maging pinuno ng klase, at siya ang pinakamalakas na lalaki sa buong klase. Sa kabilang banda ay hindi man lang napapansin ni Yu ang class monitor at nag-iisip. Ang kaibahan ng beginner training at mas nakakapagtaka pa ay wala pang system prompt mula noong dumating sila sa village. Ngunit biglang may tumawag sa kanila mula sa likuran. Nagsasabi sa kanila na ito ay isang sayang. Kaya lumingon ang lahat ng mga estudyante
ay nakita nila ang isang matandang halimaw na may mahabang balbas, na may purplish tone sa buong katawan. Nabigo siya sa katotohanan na ang lahat ng mga estudyante ay napakabata, at siya ay naawa para sa kanila upang mapadpad sa lugar na yon. Nagtanong ang class monitor kung NPC ang matanda, at tinanong ni Yu ang dahilan kung bakit niya sinabi iyon. Sa mga estudyante, biglang sumeryoso ang mukha ng matanda at tinanggap ang lahat ng estudyante sa Nightmare Village. Saglit na nagsalita siya. Pangalan ng village. Nagsimulang humagupit ang kulog sa lupa, at nagsimulang magtipon ang maitim na ulap sa kalangitan. Ginagawang kakilakilabot ang kapaligiran. Saglit na sinabi ng matanda. Ang pangalan ng village, ang system prompt ay lumitaw na tinatanggap ang mga mag-aaral sa nagsisimulang pagsasanay sa Nightmare Village. Ang beginner's training ay nagkaroon ito ng difficulty ng S-rank. Ang kahirapan sa pagsasanay ng baguhan ay kinakalkula ng hiwalay mula sa iba pang mga mundo ng isang baguhan. Ang ranggo ay halos katumbas ng E-rank ng isang normal na mundo. Ang mga kinakailangan para makapasa sa pagsasanay ay ang iwan ang Nightmare Village ng buhay at hanapin ang sikreto sa kaibuturan ng Nightmare Village. Ngunit hindi man lang binabasa ng mga estudyante ang prompt. Laking gulat nila na nasa lugar na sila kung saan hindi sila dapat pumunta. Alam nilang ang lugar na ito ang dahilan ng pagkawala ng 40 tao, at wala pang nakapasa sa pagsubok noon. Ang isa sa kanila ay nagsimulang tumakbo muli patungo sa gate na sumisigaw na gusto na niyang umuwi, at ayaw na niyang maglaro. Sigaw ng class monitor sa kanya na nagsasabi sa kanya na huwag mag-alala, dahil siguradong ilalabas niya ang lahat sa Nightmare Village. Samantala si Yu ay iniisip na ang isang E-level na mundo ay nangangailangan ng player na magkaroon ng kahit man lang sa early stage level. Ngunit ang problema ay lahat sila ay mga disipulo. Malalaman natin na ang mga antas sa kabilang mundo ay nahahati sa disipulo, maagang yugto, gitnang yugto at huling yugto. Ang mga disipulo ay nasa antas 1 hanggang 10, ang mga unang yugto ay nasa antas 11 hanggang 20 at iba pa na may puwang na 10 antas sa bawat yugto. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip. Nang makita niya ang estudyanteng tumatakbo sa gate, tumalbog siya pabalik sa lupa. Hindi makalabas ng gate. Gulat na gulat ang ibang estudyante nang makita ito. Pinayuhan sila ng matanda sa isang nakakadismaya na tono, itigil ang pakikibaka. Sinabi niya yon sa kanila pagkapasok nila sa Nightmare Village. Hindi sila makakaalis kahit alam nilang may hindi nakikitang pader. Nagsimulang magpanik ang lahat. Sigurado silang mamamatay sila sa Nightmare Village. May nagsabi pa sa mga estudyante na mayaman ang kanyang pamilya. At ayaw pa niyang mamatay. At tamasahin muna ang marangyang buhay. Sinusubukan pa rin ng class monitor na aliwin sila. Sa pagsasabing tiyak na ilalabas niya silang lahat palabas ng Nightmare Village, ngunit wala itong epekto. Walang sinasabi si Yu na nagmumuni-muni pa rin sa kanyang isipan. Na hindi nakapagtataka na nabura ang klase bago sila. Ang layunin ng misyon ay hanapin ang sikreto sa core ng Nightmare Village. Naramdaman niya sigurong misteryoso ang matanda, pero parang hindi naman siya masama o ano. Sinabi sa kanila ng matanda na hindi na kailangang mag-alala. Pinayuhan niya na dahil nasa Nightmare Village na ang mga estudyante, ay baka maging komportable na sila. Pinutol siya ng class monitor at tinanong ang matandang iyon kung gusto niyang magpahinga ang mga estudyante at harapin ang anumang darating. May kumpiyansa ngunit ang matanda ay tumingin sa class monitor sa galit na may pulang mata. At sinabi sa kanya na wala siyang ibig sabihin ng ganoon. Gusto niyang sabihin sa lahat na dahil nasa Nightmare Village na silang lahat ay tanggapin na lang nila na doon sila mamamatay. Biglang tumahimik sa gilid ng mga estudyante nang marinig nila ang matanda. Binasag niya ang katahimikan sa pamamagitan ng paghahayag sa kanila na siya ang pinuno ng village ng Nightmare Village, Wonwu. Sinabi sa lahat na mayroong 2 kinakailangan para mamuhay sa Nightmare Village. Ang una ay, kahit na ang mga estudyante ay maaaring manirahan sa alinman sa mga bakanteng bahay. At hindi dapat nila gagalawin sa anumang pagkakataon na hawakan ang mga itim na bato sa pinto. Ang pangalawang kondisyon ay ang lahat ng mga mag-aaral ay dapat bumalik sa bahay bago magdilim at isara ang lahat ng mga bintana at pintuan. Hindi nila dapat buksan ang alinman sa mga ito anuman ang mangyari. Sa wakas ay nagsalita si Yu at tinanong ang punong village kung bakit hindi sila makalabas pagkatapos ng dilim. Ngunit pinananatili pa rin ng punong village ang pananabik sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na otomatiko nilang mauunawaan pagdating ng gabi. Makalipas ang ilang oras ay sumapit ang gabi, nagpasya ang lahat na makinig sa punong village. At humanap muna ng bahay na mapagtataguan ang lahat ng mga mag-aaral ay napagdesisyonan na sila
ay hahatiin sa 4 na grupo at dapat mayroong 11 mag-aaral sa bawat pangkat. Sa wakas ay nagpasya na sila sa kanilang mga miyembro ng grupo. Lahat ay pumasok sa loob ng isang bakanteng bahay at isinara ng mahigpit ang mga pinto at bintana. Ang babaeng paladin na si Zhu, pinayuhan ang lahat na para sa kanilang kaligtasan. Dapat silang magpahinga sa ikalawang palapag para sa gabing iyon. Pagkarating nila sa ikalawang palapag, lumapit si Zhu kay Yu at hiniling sa kanya na protektahan siya. Kung may anumang panganib na dumating sa kanila, ay ipinagmamalaki niya ang kanyang dibdib ng may kumpiyansa at sinabi kay Yu na siya ay isang healer. At mabibigyan niya siya ng marami at maraming HP sa panunood nitong walang hiyang ugali. Lumapit si Zhu sa kanya at sinabihan siyang huwag maging walang hiya dahil maraming estudyante ang nanonood. Sinabi sa kanya ni Zhu na okay lang siya sa kanyang ginagawa at hiniling sa kanya na huwag makialam sa gawain ng iba. Sinabi ng paladin na babae na ang pagiging mukhang baka ay hindi dapat ipagmalaki. Ngunit tumugon ang manggagamot sa pamamagitan ng panunuya sa dalaga na nagsasabing mas mabuti ang anumang bagay kaysa sa wala. Nagalit ang babaeng paladin sa narinig nito at sumagot na ang healer ay may ganoong sukat dahil lang sa mataba siya. Patuloy pa rin ang laban pero biglang may nakita kaming batang lalaki na nakasandal sa bintana. Nakita lang niya ang kanyang lola sa labas nito. Sinasabi nito sa kanya na miss na niya ito. Sinabi rin niya sa kanya na napakalamig at nakakatakot sa labas at hiniling sa kanya na buksan ang bintana at hinayaan siyang yakapin siya. Nang marinig ito ay napaiyak ang bata at pumayag na buksan ang bintana, ngunit nakita namin na hindi totoo ang lola. Kahit ano pa yon ay lumulutang ito sa hangin. Habang binubuksan ng bata ang pinto, napansin ito ni Yu at sinubukan siyang pigilan. Sinasabi sa kanya na hindi siya ang kanyang lola. Ngunit nagbago ang mukha ng matandang babae pagkapasok niya sa gusali. Sinuntok niya ang batang itinulak ito sa sahig. Nagbago ang mukha niya at namula ang mga mata. Salamat po sa panonood ng Tagalog Anime Recap and please subscribe to my channel and please hit the notification bell for more. Please like and comment if you like the video. Thank you and have a great day ahead.